tingin ko nasabi ko naman lahat ng kailangan sabihin. Ano, ewan ko, kung may tanong kayo, kung may gusto kayong i-clarify, basta ang panawagan natin sa mga tao, una, mag-iingat. Kasi sayang, pinaghihirapan natin na, di ba, pinaghihirapan natin yung sahod natin, pinag-iipunan natin sa matagal na panahon, tapos isang iglap lang, wala. Diba? So, talagang ang lungkot eh. Ang dami pa rin talagang nabibiktima. Although hindi bago yung ganun mga scam, ano? Hindi bago yung ganun. Yung mga pyramid scheme, Ponzi scheme, hindi yan bago eh. Kaya nga mas nakakalungkot na may mga naloloko pa rin. Kasi buti kung bago. Hindi siya bago eh. Diba? Tapos nakikita kasi na nakasilaw kasi ang pera. Sa amin dami din, napakarami. Tumutulong naman kami. Pero yung pinakatulong na magagawa ng LGU, tulong sa case build-up. So, kinukompile namin lahat ng ebidensya, lahat ng records. Nung nakaraang linggo pa lang nasimulan na namin. Ano. Pero ang ano niyan, kailangan mag-file sila din ng kaso. So, we can assist, we can give legal advice, pero kailangan kasuhan nila. Pero ito, medyo masakit sabihin, ano, aminin natin o hindi, medyo mahirap talaga i-recover yung pera. Kasi, kahit magtagumpay yung kaso, kahit mapakulong yung mga nasa likod ng scam, ano mangyayari? Mafe-freeze yung bank account, daming proseso niyan, matagal. Talagang tuition fee yan, ano, na sana matuto tayo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan matuto tayo dun sa pagkakamali natin. Kung naloko tayo, siguraduhin natin na hindi na tayo maloloko ulit. At huwag tayo tumigil dun. Siguraduhin natin na mas spread natin yung awareness, yung education tungkol dito, na mas maraming makaalam tungkol sa mga scheme o tungkol sa mga scam na ganito. Kasi, again, hindi ito bago. Hindi ito bago. Kaya talagang ang sakit-sakit. Ako may mga kaibigan akong nabiktima. Hindi naman mayaman, pero 100,000. Pinag-ipunan. Tapos umaasa sila na, ito, makakapagpatayo na ako ng bahay kasi nakita nila yung kaibigan nila, yung mga nauna, nakabili ng sasakyan, nakabili ng motor, nakapagpatayo ng bahay, nakabili pa nga ng house and lot. At totoo yun, kasi pagka ang Ponzi scheme o pyramid scheme, sa una kumikita. Pero ang problema nito, walang produkto eh. So, ano lang siya, patong-patong lang siya. Para kumita yung una, kailangan may mag-invest na 2 bago. Yung 2 bago, pwede rin silang kumita kung may mag-invest pa na 3 na namang bago. Yung 3, kailangan may 5. Problema, although may kumikita, eventually magko-collapse siya. Ang problema, hindi mo alam kailan siya magko-collapse. Anytime yan, anytime. O ngayon nga, so sobrang dami, hindi na nila ma-manage, hindi na nila mapaikot yung pera. Ganyan lang ginagawa, pinapaikot lang yung pera eh. So syempre sila kumikita, yung mga nasa taas kumikita. Yung mga nauna kumikita. Pero yung ordinaryong tao, yan ang laging kawawa sa mga Ponzi scheme na ganyan. Yung mga scam na ganyan. Basta kung anong meron sila, bigay nila sa amin, makikipag-ugnayan kami sa NBI. Ngayon kasi nasa level pa lang tayo na pinache-check natin yung business permit, na wala silang permit ha. Wala silang permit sa investing or investment or lending. Wala silang, ang permit nila is wholesale. So, ang wholesaler hindi pwedeng magpautang. Ang wholesaler hindi rin pwedeng tumanggap ng investment. Bago tayo mag-invest, una talagang pag walang produkto, scam yan. Pag may pangako ng napakalaking kita, 10% per month, ito nga 40% eh. Diba? Hindi totoo yan. May nakita kasi nakasilaw eh. Nakita natin, kaibigan natin, kumita. Pero yun nga, pinapaikot yung pera hanggang mag-collapse siya. Eventually, magko-collapse yan. Tapos, yun nga, pangako ng malaking kita, na sobrang laki, na sinasabi, sigurado, hindi totoo yan. Walang produkto, pinag-uusapan lang pera, hindi rin po totoo yan. So, build up po natin yung kaso, makikipag-ugnayan kami sa NBI, pero tiningnan na natin sa SEC. Ito mga sinasabi ko, public record po ito ha. So, kunyari ikaw, may nag-alok sa'yo ng investment, pwede mo tingnan sa website ng SEC at makikita mo, walang ano doon. Yung, sabihin ko na yung pangalan, BNY. Diba? Tingnan mo doon sa website ng SEC. Walang BNY doon sa website ng SEC na investment. Dalawa yun. May page na tungkol sa investments, may page na tungkol sa lending. Kung sino yung mga rehistrado sa SEC. Makikita, wala naman sila doon. Wala naman sila doon. So yes, may business permit sila, pero sa ibang negosyo.
Tsaka sana maging responsable din tayo. So, again, nakasilaw ang pera di ba? So, mag-invest tayo, maglalagay tayo ng pera doon. Hindi naman natin alam, ano ba yung talagang ginagawa nila doon sa pera? Sabi nga, yung paluwagan. Pero alam mo ba talaga, paano kung drugs yan? Lalagay ka ng pera, kumikita ka. Alam mo ba kung, paano kung, hindi siya drugs. Pero sinasabi ko lang, hindi mo naman alam eh. Ba't tayo maglalagay ng pera sa bagay hindi natin naintindihan, hindi natin nalalaman. Walang get rich quick scheme sa mundo. Gustuhin man natin, walang ganun. Walang libreng pera. Walang libreng pera. So, inuulit ko po, mag-ingat po tayo. Spread the word. Kwento natin sa mga kaibigan natin para wala na. Sigurado may susunod pa eh. Sa buong Pilipinas, daan-daan po yung gantong mga scheme. Kahit sa ibang lugar, marami pong gantong scheme. So spread the word, spread awareness. Kahit sa mga kamag-anak nyo sa probinsya, ikwento nyo yung gantong mga scheme. Kasi meron din ganto sa ibang lalawigan. Kailangan taasan natin yung financial literacy natin bilang mga Pilipino. Dahil aminin natin, medyo mababa pa po talaga. Andali po pa rin natin na naloloko sa mga bagay na ganito. So sana learning experience una. At kami naman sa LGU, gagawin namin ang part namin kung anong kayang gawin. Case build up, kasuhan natin, tutulong po kami. And then pag sapat na rin yung pag medyo marami na kaming nakolekta. Although ngayon pa lang medyo meron na siguro 20 to 30 na biktima yung nakausap namin. Pero habang nabubuo natin to, i-endorse din natin siya sa NBI for further investigation para ma-filean ng kaso. Pinaka-importante dito, kailangan managot yung mga taong nasa likod nito. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila. Hindi ko alam kung tingin nila legit yung ginagawa nila. Malamang hindi. Pero kahit na tingin pa nila na, hindi kasi pwede to. Illegal pa rin yung ginawa nila. Dapat managot po sila. Okay. Gawin natin ang lahat.